Hello guys! Welcome sa bahay ni Balansi! So last year nga guys ay umuwi kami ng Bukidnon. At dahil na-miss ko sumakay ng barko, kaya naman pinili ko na sa to go travel kami sumakay. Para naman ma-experience ng mga anak ko at saka ng asawa ko ang magbarko. At dahil nga first time nila kaya super excited sila. Tingnan mo naman si Madam. Tuwang-tuwa, ayaw pa magpahawak. 1-year-old in 5 months pa lang siya dyan. Di pa magaling maglakad kaya kailangan hawakan. Oy! At dahil ayaw niya magpahawak kaya kinarga na lang ng tatay. Ang biyahe pala namin mula Manila to Cagayan Port ay 2 days and 1 night. Mabilis na yon compare dati. Dati naalala ko nung super ferry pa yung sinasakyan namin. Parang 3 nights, 2 days yung biyahe namin mula Cagayan to Manila. Hindi ko lang sure ah. So ayun, nakaakit na nga kami. At ang ganda ng view. Mabait ng mga staff. Super friendly. So ayan, tinuro na sa amin kung saan ang accommodation namin. Ang ganda ng loob. Para kang nasa hotel o mall. Parang ganon. Hindi ko lang nagandahan yung kuha ko. Kasi hindi ko naman akalain na mag-vlog ako. Pang-reels ko lang sana to. Kaya lang nakalimutan ko na may upload noon. Hoy guys, kung gusto niyo palang mag-travel with To Go ha, kontakin niyo lang yung Peregrino Travel and Tours. Super bait at saka talagang iga-guide ka niya sa buong biyahe mo. Quick view ulit sa paligid. Ayan, bago tayo pumasok sa ating room. Diba may mga stall dyan, mga tinitindang souvenirs. Tapos 3-story pala to guys. Kaya meron pa yan siya sa taas. Ayan, papasok na kami sa room. Cabin lang kinuha namin kasi yun lang yung abot ng aming budget. Pero kung may budget naman kayo, pwede kayo mag-business class, may tourist class, at saka cabin and economy. So kami ay cabin lang kasi medyo mura-mura siya. Tsaka okay naman kasi tag-iisa naman kayo ng bed. Sa amin dahil sa isang room, 4 lang yung bunk bed, kaya yung isa sa kabilang room. Ayan si Madam, magpapahinga na si Madam. At dahil medyo maaga pa, kami ay mag-aagahan muna. Almusal. Hi! Tapos explore ang barko. Umakyat kami sa taas guys. Habang hindi pa umaandar yung barko, nag-sightseeing muna kami sa top deck. Tommy! Diba? Ang ganda. Isay. At dahil umaandar na yung barko, kailangan na namin bumaba. Delikado sa mga bata, baka biglang tumakbo itong madam na to. Ship management, so nag-build. Hindi ka maboboring dito guys, or kung may mga bata kayo, mga baby tulad yan, hindi ka maboboring. Hindi sila maboboring dahil meron namang arcade. Kailangan mo lang pera. Tapos sa gabi naman, ito, meron silang paganyan.
O diba guys, meron pa silang pa-bar. So kung gusto mong mag-inom-inom with your friend, tapos meron pang live band, yan, punta ka lang dyan kung ayaw matulog. So ayan guys, sunrise. Ang ganda ng sunrise sa dagat. Almusal na naman si Madam. Oy nga pala guys, free pala yung meal ha. Breakfast, lunch, at saka dinner. Free na yun. Hindi ko lang maalala kung magkano yung ticket namin noon. Basta free na siya. Tapos ikaw na bahala yung mga, kung may gusto ka pa. Mga soft drinks, hindi siya libre. Yung kanin lang. Tapos ang nakaganda doon, kapag kunyari, cabin ka, may sarili kayong linya. Hindi katulad kapag ka sa economy ka, crowded. Kasi mas maraming tao doon. Kaya medyo hindi siya, less hassle siya. So ayan guys, padaong na kami sa Cebu Port. Mga 9 o'clock na umaga na yan siya. So habang yung iba ay ready nang umalis, dala-dala na nila yung gamit nila. Kami naman, aayusin naman namin yung mga gamit namin kasi mamaya naman kami naman yung bababa. Siguro nasa 8 to 10 hours ang biyahe from Cebu to Cagayan. Depende pa yun sa alon. Ayan, nakababa na yung iba. Kami naman ay babiyahe papuntang Cagayan de Oro Port. Ayaw pa matulog ni Madam. Gusto niya pang mag-liwaliw. Ito pala yung inaabangan ko guys, yung Cebu Cordova Link Expressway. Ito yung isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas guys. Yung nagdudugtong ng Cebu at Mactan Island. Sinimulan tong i-build nung 2018 at natapos ito nung 2022. So ito ay Tatak Duterte guys. Alam mo na. Ang ganda lang ng experience kasi yung akala mo sasabit yung barko sa tulay pero hindi pala. 'Di ba? Ang laki-laki na nung barko. Tapos hindi mo lang siya umabot dun sa tulay. So, ang taas ng tulay. Balik tayo kay Madam. Gising na si Madam at naka-ready na siyang bumaba. Nag-ikot-ikot na siya. Kala mo naman bibili. Wala naman siyang pambili ng mga souvenirs dyan. Ayan guys, thanks God, dumating kami ng safe. Gabi na siya. Siguro nasa 9 PM na yan siya. Sobrang gabi na, di ba? Ang haba ng biyahe namin. Siguro nasa 8 to 10 hours na yun. Hindi ko lang matandaan. Basta ganun. At dahil pagod na nga at hindi naman kami pwedeng bumiyahe ng gabi papuntang Bukidnon, kaya nag-book muna kami ng hotel. Nag-stay muna kami ng isang gabi dito sa Cagayan de Oro City. Para tapos bukas na kami ng umaga babiyahe pa Bukidnon naman. Nasa 6 hours din yun guys. So ayun guys, sa susunod na video yung sa Bukidnon naman. Welcome to Bukidnon. Bye! Salamat sa panonood. God bless.